Isa pong pinagpalang umaga sa bawat isa. Sabihin mo nga sa katabi mo, you are blessed. Okay. Salamat sa ating Panginoon na nakakakita ng lahat ng bagay. Lord to God. Isa pong pinagpalang umaga, hindi lamang po dito, kundi sa lahat pong nakakapanood ng live. Isa pong pagpapala na makita ang bawat isa at makapanood ang bawat isa. Sabi nga sa Panginoon, wala pong aksidente. Ang Diyos ang nagtatakda at ang Diyos ang gumagawa ng lahat ng bagay. Sabi nga, everything that happens has a reason sa ating Panginoon. So ngayong umaga, sobra tayong pinagpala dahil magkakasama na naman tayo. Amen. Alam niyo ba yung presensya ng bawat isa ay malaking pagpapala sa bawat isa? Amen. Sabihin mo nga sa katabi mo, kailangan kita, kapatid. Amen. At saka pansinin nyo nga po, napakabilis ng panahon. Mabilis ba ang panahon? Parang kailan lamang ay December, July na ulit ngayon. And today is July 6. So ngayong araw pong ito, hello! Ngayong araw pong ito ay komunyon natin dahil today is first Sunday of the month. At ginagawa po natin ang first Sunday ay laging komunyon natin. Inaalaala natin ang ating Panginoon at ang lahat ng ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Amen? So ngayong umaga, masaya ba kayo? Amen. Hindi ko alam kayo, pero ako sobrang saya ko. Dahil nakita ko naman kayong lahat. Sabi nga, ang Diyos po ay laging may inihahanda sa atin. Kaya po lagi tayong excited dahil alam kong merong gagawing kakaiba ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Amen? At kapag po tayo ay laging umaasa na ang Diyos ay may gagawin sa ating mga buhay, umasa po kayo na may gagawin siyang kakaiba, hindi lamang po sa buhay ninyo, kundi sa buhay ng ating mga pamilya. Amen? Kasi yan ang sinabi ng Panginoon. Kaya ngayong umaga, sabi nga, every Sunday, excited po ako dahil alam ko po na ang Diyos ay may ginagawa, hindi lamang po sa akin, kundi sa ating lahat. So ngayong umaga, salubungin natin ang Panginoon sa pamamagitan ng awitan. Pero bago po tayo mag-awitan, gusto kong tawagin si Ate Seni para sa opening prayer. Praise God. Hallelujah. O ate, gusto muna nating umawit bago tayo manalangin. Sige po, tumayo na po tayo. Praise God. Hallelujah. Hello, Hali. Say, Marie. Tayo muna ay kumanta. Halisin natin yung kanta. Napakabuto. Sa pagkabuti mo, aming Diyos Ama, Ihay buwan at iling ka, napakabuti mo. Di ka nagbabago noon, ngayon, kailan pa man sa buhay ko'y tapat. Napakabuti mo. Amen.
Tayo manalangin. Tunay nga, Panginoon, na sa araw-araw, Panginoon, ay napakabuti mo sa bawat isa sa amin. Napakabuti mo sa aming mga buhay. Magmula nung tinanggap ka namin bilang Panginoong Diyos at tagapagligtas, lagi ikaw, Panginoon, at siyang nagpuputikta sa bawat isa sa amin. Amen. Siyang nag-guide sa bawat isa sa amin, sa lahat ng aming ginagawa, Panginoon. At laging ikaw ay matapat, Panginoon, sa aming mga buhay. Kaya dinadakila namin ang Diyos sa iyong banal na pangalan. Tinataas namin, O God, ang iyong banal na pangalan. Dahil ikaw lamang ang Diyos na aming paglilingkuran sa aming mga buhay, sa araw-araw. Wala na pa, Panginoon. Alisin mo ang anumang balakid, Panginoon, sa aming paglilingkod. Upang sa ganoon, O God, sa lahat ng araw, matamasa namin, Lord, ang paglilingkod sa iyo ng tunay na tapat, tunay na ligaya at katahimikan, Panginoon, sa aming paglilingkod sa iyo. At sa umagang ito, Panginoon, dalangin ni Lord ng banal na Espiritu na siyang mamalagi sa aming kaligtaan, Panginoon, sa aming puso palagi, Panginoon, upang sa aming pagsasambahan sa iyo, nawa ay maitaas namin, O Lord, ang banal na pangalan, na ikaw lamang siyang maitaas, Panginoon, sa aming pagsasambahan. Ganun din, Panginoon, ang aming sa pagsasambahan, ang mga kanta, Panginoon, na aming awit. Ilawan ka, Panginoon, upang sa ganoon sa umagang ito ay maluwalhati namin ang puso ang iyong banal na pangalan. Ganun din po, Panginoon, sa mensahe na aming mapapakinggan, Panginoon, naway malima, Panginoon, sa aming mga puso. At ipabuhay namin sa araw-araw. Dahil ito prepare mo, Panginoon, ang bawat puso sa umagang ito as we partake, O Lord, in the Holy Communion. Kailangan mo, O Lord, na ikaw ang siyang maluwalhati sa aming gagawin. Yes, ang aming gagawin in remembrance of you, Panginoon, sa ginawa mo sa cross ng Calvary. And we are so grateful, O God, sa iyong pagligtas sa aming mga buhay. Salamat, O Lord, ikaw ang siyang maluwalhati at maitaas. Sa ngalan ni Jesus ang aming dalangin. Amen. Handa na ba kayo magpuri sa Panginoon? Amen. Hallelujah. God is good. All the time. All the time, God is good. Amen. Hallelujah. Oh, how good it is. Hallelujah. Tayo po'y magpupuri sa Panginoon na may galak sa Diyos. Amen. Hallelujah. How good it is. And then together, together. Thank you, Jesus. Oh, how good it is. And then together, together.
Yes, so yan. Hallelujah. Papatuloy, hallelujah. Sa araw-araw na binibigay ng pagtutulungan. Amen. Amen. Araw-araw ang tayo binibigyan ng pangakasan. Amen. Purihin. Purihin ang Panginoon. Amen.
O God, sa araw-araw ng Panginoon, naglabay sa bawat isa. Kasama namin ang sa bawat isa. Yes, Lord. Hallelujah. Salamat po God sa unconditional love sa Panginoon. Burden will be on the cross. My sin must away your love, not to make sense of it all. I know that your love is my fault. The scandal of grace, you died in my place. My soul feels all to be like you. Give all I have just to know you. Jesus, there's no one besides you. Whoever opens my heart, where is your peace? Your power is dead as my sin. The cross has brought me to live. Mercy in my heart now to see. The greatest trouble shall come. I know that your strength is enough. The scandal of grace, you died in my place. My soul feeling ought to be right. Give all I have just to know you. Jesus, there's no one besides you. Whoever opens my heart, like you, all to be like you. Give all I have just to know you. Jesus, there's no one besides you. Whoever opens my heart, Jesus, and I am full. Because I am Jesus, it's all. Yes, you are love because of Jesus. Because of you, Jesus, it's all. Because I am loved and my soul breathes. Yes, because of you, and it's all. Because I am Jesus, it's all. Because of you, because I am Jesus, it's all. Because of your love and my soul breathes. All to be like you. Give all I have just to know you. Jesus, there's no one besides you. Whoever opens my heart, all to be like you. Oh, I love you, Lord. Jesus, there's no one
Yes, Lord. Yes, amen. Panginoon, salamat sa friend o God. Lord, Yes, thank you, Jesus. Lord, nabalik namin yan. Pasasalamat ko sa Jesus. Amen. Amen. Glory to God. Hallelujah. Pinagpalang umaga po sa bawat isa. Praise God. Hallelujah. First Sunday na naman po ng July. Ang bilis po ng mga pangyayari. Sabi nga, sa kabila po ng lahat ng dinadaanan natin, sa kabila ng lahat ng mainit na panahon, at sa kabila ng lahat ng mga bagay na hindi magaganda, maganda pa rin ang resulta. Amen? Katulad po ng awit, araw-araw sasamahan tayo, araw-araw hindi tayo iiwan, at kahit minsan hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Amen? So, glory to God. Hallelujah. So, ngayong umaga po, sabi ko nga, Lord, ano ba yung magandang message ngayon? Naalala ko po, natatandaan ko po, nung tayo po yung nagsimula doon sa Bon Pastore, noong 2013, ito po yung mensaheng ibinigay sa atin ng Panginoon. So, kung lamang po itong ulitin, katulad po nung inaral natin nung nakaraan, sabi ko nga po kagabi, lahat ng ginagawa natin sa buhay natin is investment sa ating Panginoon. Amen? Lahat ng ginagawa natin para sa Panginoon, we are investing. So, ito po yung pinakamagandang investment na sigurado ang balik. Amen? At ang gusto ng Panginoon sa ating sa investment na ginagawa natin, ang gusto niya ay makasama tayo sa kanyang eternal, sa kanyang kaharian. Dahil ang love of God is eternal. Ito lamang po ang klase ng pagmamahal na walang katapusan. Amen? At tayo po'y pinagpala dahil nalaman po natin ang pag-ibig ng Diyos. Kasi kung hindi po natin naranasan at naramdaman ang pag-ibig ng Diyos, hindi po natin mararamdaman ang joy na nararanasan natin. Sa gitna po ng mga problema at kabigatan, tayo po ay mayroong joy sa ating mga puso. Amen? Sino po dito ang hindi dumaan sa problema? parang lahat ay hinilog ng problema at kabigatan, di ba? So, simula po nang tayo ay tinanggap natin ang ating Panginoon sa ating buhay, marami po tayong dinaanan, pero praise God, lahat po yan ay ating napagtagumpayan katulad ng pangako ng ating Panginoon. Amen? So, ang title po ng message natin ngayon is The Eternal Love of God. Kaya po kahit anuman po yung ating sitwasyon, anuman ang ating panahon, anuman po ang ating kalagayan, dahil tayo ay minahal at inibig ng Diyos, tayo po ay may kasigurahan sa ating mga buhay. Kasi pag ang buhay natin wala sa Panginoon, wala tayong kasiguruhan. Tama po? At simula nung tayo napunta sa Panginoon, nagkaroon ng kulay ang ating buhay. Amen? Kaya po, sobrang pinagpala po tayo na tayo po ay nakilala natin ang ating Panginoong Hesus. Nasabi nga po doon sa 1 Thessalonians 5:9, tinawag tayong lahat para maligtas at hindi mapahamak. Kaya kung naunawaan natin ang salita ng Diyos, ito po ang magbibigay sa atin ng inspirasyon na anuman ang ating daanan, ito pong lahat ay kaya nating pagtagumpayan. Di ba? So, sige po, unahin po natin. Sige, magsimula po tayo. Kunin po natin doon sa 1 Corinthians 1:9 hanggang 16. Sabi po ng J.B. Phillips, New Testament. Kasi po, ito po yung ibinigay sa atin nung po tayo ay nagsimula. Bakit po kaya? Sabi po, ang title ko po, number 1 is, Only the Holy Spirit will reveal His plan. So, lahat pong plano ng Diyos, ang nagre-reveal ay ang Holy Spirit. So, malalaman lamang po natin ang plano ng Diyos simula noong tinanggap natin ang Panginoon sa ating mga buhay. Amen? So, sabi po, sige, simulan po natin. But as it is written, eye has not seen, nor ear heard, nor have entered into the heart of man, the things which God has prepared for those who love Him. But God has, through the Spirit, let us share His secret. So,
nalalaman lamang po daw natin ang secret at plano ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritong ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Di ba? So, kung naunawaan natin, lagi nating sinasabi na napakahalaga na maunawaan natin, katulad po nung inaral natin ng mga nakaraan, tinanggap natin sa Panginoon ang lahat ng mga bagay na magtuturo sa ating mamuhay ng maka-Diyos at ng maayos na pamumuhay. Amen? Sabi po sa John 10:10, nagpunta siya rito sa lupa para tayo bigyan ng buhay, hindi basta buhay, kundi buhay na masagana at buhay na pinagpala. At yan po, nalalaman lamang natin kapag tayo ay tinanggap natin ng ating Panginoong Jesus. At katulad po ng team natin, pinasagana ng Diyos ang kagandahang loob niya sa bawat isa at ibinigay niya sa atin ang pananampalataya at pag-ibig na matatagpuan lamang natin sa pakikipag-isa sa ating Panginoong Jesus. Amen? Glory to God. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Parang medyo malungkot ang kapaligiran. Praise God. Hallelujah. Parang inaanto kayo. Hindi, mainit kasi. Okay? Promise. Hindi po tayo lalampas ng 2:00 tapos tayo. Okay? Praise God. So sabi po, for nothing is hidden from the Spirit, not even the deep wisdom of God. Nilagyan ko po ng underline yun. Tingnan natin sa baba. For who could really understand? Nasa na yun? For who could really understand a man's inmost thoughts except the spirit of the man himself? How much less could anyone understand the thoughts of God except the very Spirit of God? And the marvelous thing is this, that we now receive not the spirit of the world, but the Spirit of God Himself, so that we can actually understand something of God's generosity towards us. Alam niyo po yung marvelous, kahanga-hanga, tama? Ang kahanga-hangang bagay ay tinanggap natin ang Espiritu hindi ng mundo, kundi Espiritu ng Diyos mismo. Amen? Para po maunawaan natin at maintindihan ang mayamang, ang generosity, ang kanyang masaganang habag para sa ating lahat. Amen? Sabi po, this wisdom is only understood by the spiritual. So, maiintindihan lamang daw po ang karunungan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Kaya, kung hindi ka spirit man, hindi mo maiintindihan ang mga bagay na patungkol sa Panginoon. Amen? Pero dahil tayo ay spiritual na, hello? Tinanggap niyo ba ang Espiritu ni Kristo? Amen. So, nung tinanggap niyo ang Espiritu ni Kristo, buhay na ang inyong Espiritu at buhay na buhay ang Espiritu ni Kristo sa ating lahat. Amen? So, kung mapapansin niyo po, lagi ko pong pinauulit-ulit ang spiritual because sabi nga po, kung hindi po natin mauunawaan na tayo po ay dapat nabubuhay sa spiritual, hindi po natin mauunawaan ang plano at kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Okay? So, sabi nga po, the wisdom is only understood by the spiritual. Yung karunungan mula sa Diyos ay mauunawaan lang ng mga taong merong espiritu ng Diyos. Sabi po sa 13, it is these things that we talk about, not using the expressions of the human intellect, but those which the Holy Spirit teaches us, explaining things to those who are spiritual. So, hindi daw po ito expression ng human knowledge, human wisdom. Kung hindi ito ay nanggagaling mismo sa ating Panginoon na ang nagtuturo ay ang Holy Spirit. 14. Sabi po, but the unspiritual man simply cannot accept the matter which the Spirit deals with. They just don't make sense to him. For after all, you must be spiritual to see spiritual things. So ngayon, naunawaan nyo na. You must be spiritual to see the spiritual things. Ang ibig sabihin, kailangan nang mamuhay ka sa Espiritu
bago mo maunawaan ang mga espiritong bagay patungkol sa Diyos. Okay. Sabi po, the spiritual man, on the other hand, has an insight into the meaning of everything. Though his insight may be baffled the man of the word. Parang namamangha pa sila. This is because the former is sharing in God's wisdom. And who has known the mind of the Lord that he may instruct him. Wow, sabi niya, lakas nyo nga, incredible. As it may sound, we who are spiritual have the very thoughts of Christ. Diba ito yung sinasabi ko lagi? Kung tinanggap mo si Kristo, dapat ang kaisipan mo ay kaisipan ni Kristo. Kasi kanina po kami may kasama nagkukwentuhan kami habang kami ay nagkakape. Maganda po kasi yung may nakakakwentuhan ka habang nagkakape, di ba? So, nagkukwentuhan kami. Ang pinag-uusapan po namin, yan tungkol dyan. Di ba? Sabi nga po, yung spiritual thing will only understood by the people who has the Spirit of God. At ang tingin nila, kapag ang sinasabi may patungkol sa spiritual, ang tingin ng mga mundo, kamangmangan, di ba? Pero doon sa atin, malaking bagay yon, di ba? Bakit po? Kaya nga ang sabi, incredible. Ano ba ibig sabihin ng incredible? Incredible. Ang hirap sa talaga. Kung papakinggan mo, incredible, di ba? Parang hindi ka panipaniwala. We who are spiritual have the very thoughts of Christ. Kung tinanggap daw po natin yung Espiritu, dapat daw po yung kaisipan natin ay katulad ng kaisipan ni Kristo. Hindi nga, kaya nga po napag-usapan. Kasi sabi, napag-usapan, may mga pastor daw na masyadong brutal, di ba? May mga pastor na brutal, may mga pastor namang medyo gentle. Ngayon ang tanong sino ba ang sinusundan mo? Kanino ba? Di ba si Jesus? Hindi ba sabi, kung Espiritu ng Jesus ang tinanggap mo, dapat ikaw ay gentle. Di ba? Good. May self-control ka. Kind ka. Di ba? So meaning, kapag ang isang nagtuturo, isang pastor o kahit sinong anak ng Diyos ay brutal kung magsalita, baka hindi galing yung Espiritu niya kay Lord. Kasi pag pinag-aralan mo yung kanyang Espiritu, Ate Kisli, lagay mo nga yung Galatians 5:22 and 23. Sa Tagalog na lang, Galatia. Sige nga. Kasi napag-usapan po yung mga brutal. At hindi brutal. Di ba? Galatians 5, yan. Okay. Sige po, tingnan natin. Ang sabi po dyan, MBB, yan. Okay. Ano po sabi? Sige, tingnan natin ha. Okay. Subalit, ang bunga ng Espiritu ay mag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ganito. At ipinako na sa krus ang mga nakipag-isa kay Kristo Jesus ang kanilang laman at masasamang hilig nito. So meaning, kung si Kristo ang kanyang idol at si Kristo ang kanyang itinuturo, dapat siya ay mahinahon. Tama? Amen. Kaya madaling malaman kung ang espiritu ng isang tao ay galing kay Kristo o ibang Kristo. Hello? Amen. Naunawahan niyo po? Amen. Bakit? Kasi sinasabing napakaliwanag. Number 23, 23, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Kung brutal ka, galing ba yun sa Diyos? Di ba? Marites, hindi rin galing. Praise God. Di ba kaya nga po ito yung advice ko sa mga 60 years old and above. Hindi, sa lahat. Pero,
kaya ako sinasabi, kasi tayo, medyo malapit ng magdapit hapon di ba? Sana, ang lalabas sa bibig natin, puro encouragement. Tama? Hindi discouragement. Hindi na yung chinichismis, puna ng puna, pula ng pula, di ba? Dapat, puro pag-akay sa mabuti. Di ba? Kasi yan naman ang sinasabi. Sabi, pag-ibig. Lahat bang ginagawa niyo may pag-ibig. Mo talaga? Hello? Sabi ko nga ganito, pag kayo inuusap na magluto, pag ayaw niyo at masama ang loob niyo, huwag na lang kayo magluto. Sama luto mo. Bakit? Ay, talasa. Di ba? Kapag ginawa mo yung isang bagay, do it with love. Do it with joy. Do it with peace. Yan po ay investment natin sa Panginoon. Okay? Di ba kaya nga yung pinag-aralan ng nakaraan? Lahat yung gagawin, gawin nyo ng pusang loob, masaya at hindi napipilitan. Di ba? So, kapag tayo nagre-reklamo yung lahat ng ginawa natin at ating pinaggagawa, nabubura lahat yun. Di ba? Kaya ko po sinasabi yon. Mabubura lahat, mababali, walang sayang yung pagod natin. Amen? Kaya po sa halip na tayo magsalita, ngumiti na lamang tayo at maging masaya tayo, ay masarap yan dahil may kasama yung pag-ibig at joy. Tama? Lahat po na, investment po na, hindi po alam ng marami yan. Kaya nga po, lahat natin ginagawa, investment po yan kay Lord. Di ba kaya nga sabi ni Lord, ang sino mo magbigay ng isang basong tubig sa isang maliit na kapatid na ito, ay ako ang binibigyan. So lahat ng ginagawa mo, kung ikay nagpapakain ng masaya, ginagawa mo yung pagsisilbi mo ng masaya, tulad ng ginagawa ni Ate Mary habang nagbibigay ng kapita, tawa ng tawa. So, ibabalik ni Lord yun. Di ba? Huwag kang mag-expect doon sa ginagawan mo ng mabuti. Kay Lord ka mag-expect kasi siya ang magre-reward sa iyo. Amen? So ngayon po maliwanag na, napag-usapan kasi yun. Kaya nga po yung lahat ng yan ay malalaman lang natin kapag tayo may totoong espiritu ni Kristo. Okay? Ati, okay na po, maliwanag na po. Sabi nga dito, 24, okay? Gusto ko lamang, at ipinako na sa krus ang mga nakipag-isa kay Kristo ang kanilang laman at ang masasamang hilig dito. Kaya nga sinasabi ko rin kanina, nung nagkukwentuhan kami, nag-uusap kami, pag gusto mong maglingkod sa Diyos, patayin mo muna ang sarili mo. Hello? Ano pong ibig sabihin? Yung lahat ng gusto mo, wala na yan. Kapag naglingkod ka kay Lord, patay ka na. Si Lord na ang masusunod sa buhay mo. Dahil habang hindi mo pinapatay ang sarili mo, maapektuhan ka ng mga nakapaligid sa iyo. Tama? So, hindi ka makalilingkod ng tama. Okay? Kapag ka po kayo ay may gustong isama sa church, huwag niyo pong patulan. Ang gawin ninyo, kahit anong gawin sa'yo, nakangiti ka. Masaya ka. Alam niyo, isang araw, maiisip noon, buti pa siya, laging masaya. Kahit nagagalit ako, nakangiti pa rin. Di ba? Isang araw, sige na nga, sasama na ako sa iyo dahil mukhang may Kristo ka nga sa puso. Di ba? Dapat ganun kasi yung attitude. Okay? Maliwanag po ba? Amen! Praise God. Hindi ko po kayo sinesermonan ha. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. So, Ate Gisli, balik tayo sa inaaral natin. Ate Gisli, balik tayo. Okay, sabi po, ito po, kaya nga incredible taglay natin yung kautakan ni Kristo, di ba? Sabi ng wisdom, ano ba ibig sabihin ng wisdom? Wisdom is the practical application of God's truth to a specific situation. Knowing what God wants you to do and then doing it. It is a divine gift that is granted by God whenever any believer asks. Kaya di mo pwedeng sabihin wala ka niyan. Meron ka. Hindi niyo ba napapansin? Sabi, ito yung practical application ng lahat ng salita ng Diyos. Pansinin ninyo. Di ba, Timayka?
yung nangyayari sa buhay mo nakabase sa salita ng Diyos. Tama? Ay, sabi doon sa salita niya, ganito. So kapag ka ganun ang puso't isip mo, kaya nga sabi, wisdom is the practical application of God's truth to a specific situation. Ang sinasabi, specific situation, kahit anong kalagayan mo, merong sagot ang Panginoon. Amen? Kung nalulungkot ka, pwede kanyang pasayahin. Kung nahihirapan ka, pwede kanyang pagaanin. Depende sa iyo. Tama sabi, it is a divine gift. Sabihin mo nga sa katabi mo, may divine gift ka. O ngayon, alam niyo na kung anong meron kayo. Diba? So, Ate Kisli, teka, hindi pa. Sabi po, it is a divine gift that is granted by God whenever any believer asks. So, anong sabi? Sa lahat ng sitwasyon, ang Panginoon ay may sagot kung hihingi ikaw ng sagot. Hello? Alam niyo po yung pagkakaiba natin? Meron tayong divine gift. At nung tinanggap natin si Kristo, tinanggap natin lahat yan. Amen? Kaya po, mahalaga na maunawaan natin. At inire-reveal lamang yan ng Espiritu. Kaya nga sabi, hindi pa nakikita ng mata, hindi pa narinig ng tenga, at hindi pa pumasok sa puso ng tao ang inihahanda ng Diyos sa bawat isang nagmamahal sa Kanya. Amen? Kaya nga po, sinasabi natin yung maliwanag na, bakit? Naisip mo ba? Ikaw ba, Dina, na-imagine mo ba na magkakaanak ka ng engineer? Magkakaanak ka ng anak ng nasa Japan ngayon? Di ba? Sa tiwala at trust. Amen. So, sige, makikita natin yan dyan. Okay? Sabi po sa Santiago, kaya nga sabi, whenever paghihingi ka sa Diyos, ibibigay sa iyo ng buong puso. Sabi, ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, wisdom ang sinasabi diyan, humingi sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Pero naniniwala kayo dyan? Tama. Sa dami nga ng ginawa nating kapalpakan, hindi pa rin tayo pinababayaan. Amen? Praise God. Hallelujah. Excuse me. Go ahead. May kasunod po yan. Hindi ko na sinulat. Ang sabi diyan, ngunit, kung hihingi kayo, dapat hindi kayo double-minded, di ba? Kasi yung double-minded na tao na bago-bago, wala ka rin tatanggapin. So kapag humingi ka, firm, fix, ang faith mo talagang mangyayari at magaganap. Amen? At yan po ay nasubukan natin ng maraming beses. Katulad sa lahat ng nangyari sa Piesa for 12 years, nakita po natin yung katapatan ng Panginoon kapag tayo nakadiretso at sa Diyos tayo nakatingin. Amen? Kaya po, sabi nga, kapag humingi ka, sigurado, kasi kanya naman to, hindi naman atin eh. So, alam niya kung anong bibigay para sa atin. Amen? So, ito po sa Tagalog. Subalit tulad ng nasusulat, hindi pa nakikita ng mata o narinig ng tenga, ni hindi pa sumagi sa isip ng tao ang mga inihahanda ng Diyos para sa mga... Okay, basahin nyo na lang. At ako'y medyo sa sobrang init. Praise God. Ngunit, basahin nyo na. Sige, lakas nyo. Ngunit ito ay ginagawa sa pamamagitan ng Espiritu. Sinasalisig ng Espiritu ang mga bagay. Nagiging mga pinakamalala na bagay ay kailangan sa Diyos. Wala nang kakakailangan sa iisip ng isang tao maliban sa kanyang sariling Espiritu. Gayon din naman, wala nang kakakailangan sa mga iisip ng Diyos maliban sa Espiritu ng Diyos. Ang pinaglugar natin ay hindi ang Espiritu ng sanlibutan, kundi ang Espiritu na mula sa Diyos upang mamanawaan natin ang mga kaloob niya sa atin. Kaya ang amin ay nangangarap hindi sa pamamagitan ng karunungan ng tao, kundi sa pamamagitan ng Espiritu. At ipinapaliwanag namin
ay ang sapagkat ang taong hindi nagtataglay ng Espiritu ay hindi kaya tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanilang katangahan, sapagkat ang mga bagay espiritual ay maunawaan lamang sa paraan espiritual. Naunawaan ang nagtataglay ng Espiritu ang alagahan ng lahat ng bagay. Ngunit hindi siya naunawaan na taong hindi nagtataglay ng Espiritu. Tama. Sino ang nagkakalaw ng pag-ibig ng Panginoon? Sino ay pag-iisip ng Panginoon? Sino ang makapanay para sa Kanya? Ngunit nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Maliwanag po. Amen. Kung taglay mo ang kaisipan ni Kristo, dapat ang kaisipan mo ay kaisipan ni Kristo. So, lahat ng, sabi nila, paano ko malalaman ang kaisipan ni Kristo? Sabi doon sa James 1:17, lahat ng mabuti at ganap ay galing sa Diyos Ama na hindi nagbabago kailan paman. So, madali pong malaman. Okay. So, dahil ang plano ng Diyos ay perfect, sabi nga, ito ay inire-reveal sa atin ng Espiritu at ang plano niya sa bawat isa ay perfect. Kasi po, ito po ang hindi alam ng iba. Akala ng iba, kapag ka sila ay nag-shortcut, mararating agad nila yung gusto nila. Pero, alam niyo po ba, kung ano yung inilaan ng Diyos sa iyo, yun lang yung para sa iyo. Whether ikabukab mo man ang bibig mo o ano man ang gawin mo, kung ano yung inilaan ng Diyos para sa iyo, yun ang mararating mo. Amen? Naniniwala ba kayo doon? Amen. Sino yung, ano ba yung tinitingnan niyo doon? Baka lumabas. Okay? So, kaya po, ito po ay payo natin doon sa mga taong nagmamadali sa buhay. Dahil naranasan po natin yan. Kahit ikabkab pa natin ang ating bibig, yung pa rin yun. Ganun pa rin. Kaya, mas maganda yung magtrabaho at nasa kalooban ka ng Diyos sa 7 days a week, yung Monday, ibigay mo kay Lord. Amen? Tingnan nyo, pareho din ang suma. Praise God. Hallelujah. So, kaya nga God's plan is perfect. Sabi sa Jeremiah 29:11-13. Naalala ko kami ni Maika noon, nagbibideo pa kami ni Maika. Naalala mo noong pandemic, ginagawa natin yung video na yan sa bahay ninyo doon. Praise God. Sabi dito, I alone know the plans I have for you. Ano po yung plano niyo? Plans to bring you prosperity and not disaster. Plans to bring you about the future you hope for. Then you will call to me. You will come and pray to me, and I will answer you. You will seek me and you will find me because you will seek me with all your heart. So, ang plano ng Diyos ay perfect. Hindi yan pwedeng baguhin. Kaya kahit anong gawin natin sa isang taong pigil, pag doon siya dinadala ng Panginoon, hindi nyo kayang pigilan. Di ba? Kasi ang kalaban mo dyan, Diyos. Kaya nga dapat, ipinagpe-pray na lang. Di ba? Praise God. Hallelujah. So kaya nga sabi, plan to prosper you and not disaster. Pero dahil, mahal ka ng Diyos, dadaanan mo yung mga bagay na yan para marating mo ang gusto ng Diyos para sa iyo. Tandaan nyo, ang bayang Israel, ang kailangan lang nilang lakbayin is 11 days, pero inabot sila ng 40 years. Di ba? Bakit? Karireklamo, kadadaldal. So ngayon, naunawaan nyo na. Kaya nga sinasabi ko, lahat ng gagawin natin, do it with love and joy. Kasi pag ginawa mo yung isang bagay ng masaya ka, magiging successful lahat ng ginagawa mo. Naniniwala ba kayo doon? Amen. Subukan nyo lagi kang nagdadabog at nagmumurmur kung ano mangyayari sa iyo. Di ba? Tatanda ka agad. Tama? Di ba? Praise God. So, ngayon, kung ang mga plano ng Diyos ay nire-reveal na sa iyo, so ano man ang dinadaan mo, dapat masaya ka. Di ba? Kaya nga sabi,
Ano man ang maging sitwasyon, di ba? Ano man ang maging panahon, kita'y pupurihin. At ikaw pa rin, di ba? Tama-tama? Di ba? Pero normal lang. Huwag kayong mag-alala. Yung dinaanan nyo, magiging yapakan mo yan para daling ka doon sa itaas. Dahil hindi ka pwedeng ilagay sa itaas hanggang hindi ka dumadaan doon sa dapat mong daanan. Sa Panginoon, walang shortcut. Okay? Hindi ba doon sa dinaanan natin, natuto tayo? Natuto ba tayo? So, alam mo, pag dadaan ka roon, hindi mo nababalikan yung dinaanan mo, di ba? Huwag kayong mag-alala. Akala kasi ng iba, mas mabigat ang dinadaanan mo, mas malaki ang inihahanda ng Diyos para sa iyo. Hello? Yan po yung katotohanan. Kaya huwag kayong mag-alala. Sabi nga, much is given, much is required. Kung malaki ang ibibigay sa iyo ng Diyos, malaki rin ang hihingin sa iyo. Amen? Glory to God. So, kaya anong gagawin natin? Sabi nga, na inire-reveal ng Diyos, sa Kanya tayo tumingin. Ang plano ng Diyos is perfect. And number 3, trust God. Everything happens for a reason. Kasi hindi tayo magiging mabuting tao kung hindi tayo dadaan sa mga pagsubok. Tama? So, yung dinadaanan mong pagsubok, kami nga, nagkukwentuhan nga. Sabi ko ako, marami akong dapat pagpasalamat sa lahat ng na-persecute sa akin. Alam niyo kung bakit? Dahil doon sa persecution, naging matapang ako, naging matatag ako, at naging tumayo ako kung ano yung dapat kong tayuan. Tama? Eh kasi kung hindi ako pinersecute, hindi ako magiging matibay, di ba? Pabuhay-buhay ka. Eh ang gusto ng Panginoon, sabi ng Panginoon, ikaw ay kabilang sa tahanan ng Diyos, isang tahanang hindi nayayanig. Tama? Kaya tayo, inilalagay tayo ng Diyos sa isang bagay na hindi tayo kayang yanigin ng kahit sino. Okay? Praise God. Kaya nga sabi ko sa Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to Him, and He will make your paths straight. Hindi po sinabing path lang ha. Paths. Lahat ng daan mo itutuwid ng Panginoon kapag isinabmit mo sa Kanya. Sabi nga, magtiwala ka sa Kanya. Nung ibinigay mo yung buhay mo sa Kanya, ang Diyos na nagpapatakbo ng buhay mo, hindi na ikaw, kapatid. Ngayon, kapag ikaw pa rin ang nasusunod, hindi ikaw pa rin hindi pa Diyos ang nagpapatakbo ng buhay mo. Amen? Yes. Kapag ikay nakakaramdam pa ng sama ng loob, nakakaramdam ka pa ng tampo, nakakaramdam ka pa ng inis, meaning, narito ka pa rin, hindi ka pa rin patay, buhay ka pa rin. Amen? Yes. Sabi, daw nakipag-isa kay Kristo, kasama na siyang namatay at nalibing at nabuhay na ang Panginoon sa kanyang buhay. Amen? Sabi nila siguro, Pastora, grabe ka naman magsalita. Hello? Hindi po, totoo po yun. Ang mga nakipag-isa kay Kristo, kung gusto mo sumunod sa Panginoon, papatayin mo muna yung sarili mo. Kasi lahat ng desire mo, wala na. At hindi mo na pinapahalagan yung gusto mo, ang pinapahalagan mo na yung gusto ng Diyos sa buhay mo. Amen? Glory to God. Hallelujah. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, sabi niya, I am not saying this because I am in need, for I have learned to be content. Past tense, di ba? Natutunan ko maging kontento kahit ano ang aking kalagayan. Dahil alam ko kung ano ang nangangailangan, alam ko rin ang sagana. Pero natutunan ko ang sikreto ng pagiging kontento sa lahat ng sitwasyon, kahit ako ay busog o nagugutom. Kung ako man ay namumuhay ng sagana o kakulangan, ano sabi niya? I can do all this through Him who gives me strength. So, sino nagpapalakas sa Kanya? Yung si Kristo na tinanggap niya, yon ang nagbibigay sa Kanya ng kalakasan para siya mamuhay ng kontento. Kaya sabi ko nga, pag na kay Lord ka, parang wala ka nang iniisip para sa sarili mo di ba? Ang iniisip mo na lang ay para sa Kanya. At pag inisip mo na lang at doon ka nakapokus,
Pati nga buhay ng mga anak mo, di mo na iniisip eh. Hello? Mahirap pala, pastora. Pati pala mga anak mo, kinakalimutan mo na. Hindi totoo. Kumbaga, parang kontento ka na, hindi mo na sila iniisip, whatever happens, because you know that God is controlling them and God is protecting them. At kung ano man yung mangyari, ang Diyos ang may kapahintulutan noon. Kaya, kontento ka whatever happens. Di ba? Praise God. So, okay. Ano nga yung sabi sa Romans 8:28? Dahil tiwala ka sa Panginoon at lahat ng nangyayari sa buhay mo, ang Diyos ang nagpapahintulot para sa ikabubuti mo doon sa mga taong tinawag niya at mga taong nagmamahal sa Kanya. So, kung ano man yung nangyayari sa buhay mo, sa ikabubuti mo yan. Tama? Halimbawa, bigyan ko ng halimbawa si Ate Annabel. Kasi noon, palagi siyang naaapektuhan ng sitwasyon niya. Di ba? Sabi ko nga, ako nga ay saludo kay Ate Annabel kasi lagi ko siyang pinagsasabihan pero hindi siya nagagalit. Pero alam ko, nagtatampo siya. Pero sa puso ko at sa isip ko, ginagawa ko yon para siya isang maging mabuting lingkod ng Diyos. Amen? And praise God. Di ba? Pero, nakita ko yung bunga. Di ba? Nakita natin yung bunga ng nangyari sa kanya. For 8 years, sabi nga si Kuya Jason, karga-karga di ba? Hindi lang karga, nakalagay sa ulo, nakalagay sa puso, nakalagay sa likod. Pero, ngayon, pinagaan sila ng Panginoon, pinalaya na siya. Amen? So, ngayon, kahit anong gawin niya ngayon, paglilingkod, masaya na siya. Di ba? Noon, lagi siyang umiiyak eh. Pero ngayon, hindi na siya umiiyak, tumatawa na siya. Praise God. Hallelujah! Di ba? Praise God. Ngayon, umiiyak man siya, tears of joy na, hindi na tears of sadness. Kasi iniisip niya, tama ako, mali siya. Tama ako. Alam niyo po ba, hindi na pinag-uusapan ko sino ang mali at tama. Kasi isa na kayo eh. So, lahat ng nangyayari sa inyo, isa lang yan. Mag-asawa kayo, di ba sabi? Ang pinag-isa na kayo, di ba? Iisa na kayo sa espiritu at katotohanan. Kaya yung kahihiyan niya, kahihiyan mo na rin. Di ba? Pero ngayon, kapag masaya ka, masaya na rin siya, di ba? Praise God. Hallelujah. So, ano po yung gusto ng Panginoon? The eternal love of God. Bakit ko po ginawang example yung story ng lost son? Hindi naman yung prodigal son, kundi lost son. Nawala siya. Nasa kabila ng siya'y nawala, ang pag-ibig ng Diyos sa kanya, eternal pa din. Kahit yan po yung katibayan na sinasabi natin, eternal ang pag-ibig ng Diyos, kahit anong gawin mo, ibabalik ka pa rin ng Diyos doon sa dapat mong kalagyan. Kaya kung gusto nyong madali ang gusto ng Diyos sa buhay nyo, sumunod na agad kayo. Amen? Kung gusto nyo magtagal, pwede naman. Sabi ko nga, kung grade 1 ka, grade 1 ka uli, hanggang hindi ka nakakaalis doon, hindi ka makakapasa. Diba? Gusto mo ba lagi mong karga? Kasi minsan po yung mga tao, alam nyo kung bakit hindi nila maramdaman yung pagbabagong ginagawa ng Diyos? Alam niyo po kung bakit? Hindi nila kayang patawarin ang kanilang sarili. Feeling nila, karga pa rin nila yung mundo kahit tinanggal na ni Lord. Amen? Kaya kaya nga sinabi dun sa Isaiah 43:18 and 19, forget the former things, do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. Kaya kasi yung iba, hindi makalas, lagi silang nakatingin doon sa likod. Tapos na yun eh. Dinaanan mo yon dahil gusto ng Panginoon, maging apakan mo yon doon sa iyong hinaharap. Amen? Amen? Praise God. So, sabi po, ang good example, sige nga, basahin natin yan, at matatapos na tayo dyan. O, wala pang alas 2, ha? O, sige. Oo, kasi alam ko, mainit eh. O, sige nga. Basahin nyo na, ayoko na magbasa eh. Sinabi pa ni Jesus, may trabaho na sinabi ng Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mga karahan ko, at dinakin na ang mga kanya naririyan. Pagkalipas sa ilang araw, nagpili ng bunso ang kanyang bahagi at nagpunta sa malayang lupain. Nilustay na roon sa mga bisyo ang lahat ng kayamanan. Okay. So, sa tingin niyo ba, nung hinihingi ng bunso ang kanyang kayamanan, hindi alam ng ama, nalulustayin niya yon? Hello?
Di ba alam niya? Pero, ibinigay pa rin niya. Bakit? Kasi sa Panginoon, hindi mahalaga. Nakuha nyo? Ang revelation. Kay Lord, hindi mahalaga ang kayamanan. Mas mahalaga yung kaluluwa mo. Amen? Di ba kaya nga sabi, maipon mo man ang lahat ng kayamanan sa mundo. Kung ay sa isang kaluluwa mo naman ay mapapahamak, wala rin kwenta. Di ba? Hindi mo naman madadala sa hukay yun eh. Di ba mas mahalaga sa Panginoon yung kaluluwa natin? Tama? Kaya po, huwag nating pagpagalan ng pagpagalan. Dahil mas mahalaga yung ating buhay, ang kalooban ng Diyos, tayo mamuhay ng payapa, hindi mamuhay ng nag-i-struggle ng buhay natin. Amen? So, dahil alam niya na kahit maubos yun, okay lang. Pera lang yun eh, di ba? Kaya nga sinabi ko, para sa akin, ang pera ay hindi mahalaga. Pero syempre, kailangan din natin ng pera, di ba? Pero hindi yun yung ating mahalaga sa buhay natin. Kasi, pag natutunan mong pahalagaan ng Diyos sa buhay mo, ang pera madali. Hello? Dahil kasunod ang pera. Amen? Sabi niya, Pastora, paano? Basta sumunod ka sa kalooban ng Diyos, ang Diyos na ang gagawa ng paraan para sa iyo. Amen? Di ba, Ate Leti, tama? Tumatawa sa Ate Leti, sabi ni Ate Leti, magbabayad na siya ng agency, wala siyang pera. Pagdating ng kanyang card, wow! May pambayad na siya. Di ba? Amazing. Amazing! Incredible! Di ba? Ay, yung kaisipan natin, ay taglay natin si Kristo sa puso natin. Kaya nakikita ni Lord yung ating pangangailangan. Amen! Glory to God. Sabi po, ni Luz, sa 14. O, sige. Lakas nyo. Sa isang kagaroon at siya'y pinagtrabaho nito sa isang bakuyan. Sa tindi ng kanyang gutom at dahil sa wala namang bibigay sa kanya na pagkain, at sa imin na niya mga pinagbalatan ng mga pangako ng kaway. Okay, sige hanggang dun lang. Can you imagine, ang ganda-ganda ng buhay mo, naging busabos ka, di ba? O bakit pinahintulot ng Diyos para di ba? Pinahintulot din ng Panginoon na maranasan mo yun. Bakit? Para ma-realize mo, di ba? So ano nangyari? Sabi niya, Ngunit nakag-isip-isip niya ng kanyang ginawa at nasabi niya sa sarili, labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama. Samantalang ako'y namamatay dito sa tuto. Babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat tatawagin anak ninyo. Ibilang na lamang ninyo ako isa sa inyong mga alila. At siya ay nagpasyang kumulis. Okay, dyan muna tayo. Kung hindi ibinigay ng Ama ang kanyang mga kayamanan at inubos niya, marirealize ba niya yan? Di ba hindi? So, tandaan nyo, lahat ng dinadaanan natin, merong reason kung bakit tayo pinadadaan dyan. At lahat ng dinadaan natin, nagbibigay yan ng aral sa ating mga buhay. Tama? Para yung buhay na ibibigay sa'yo ng Panginoon, ma-appreciate mo. Kasi kung hindi mo kung hindi ka dadaan dyan, hindi mo ma-appreciate yung buhay na gusto ni Lord para sa iyo. Tama? Can you imagine kung bigla kang binigyan ng katulad niyan? Ibinigay sa kanya, anong ginawa niya? Winaldas niya, di ba? So, ang kalooban ng Diyos, tayo maging maayos. Sabi nga, mamuhay ka ng mapayapa at masagana. At pag sinabing sagana, hindi lahat ay pera. Tama ba? Kasi yung may buhay kang payapa at lahat ng kailangan may meron ka, hindi ba kontento at masaya ka na? Di ba, Ate Maika? Pero nung araw, hindi tayo kontento doon. Gusto ko, may ganito ako. Gusto ko, may ganito ako. Gusto ko, yung gusto ko. Gusto ko, puro ganun, di ba? Pero na-realize mo, ay, hindi pala ito tama. Kailangan pala matuto ako sa aking dinadaanan. Praise God. Hallelujah. Kaya ano ang ginawa? Malayo, sabi niya, bumalik siya, di ba? Ano sabi?
Malayo pa natanaw na siya ng kanyang ama at dahil sa matinding awa ay patakbo siyang sinalubong, niyakap at tinalikan. Sinabi ng anak, Ama, nagsasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako dapat na tawagin na ng inyo. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga nila. Dali, kunin ninyo ang pinakamagandang damit at isasabi siya. Sulatan ninyo siya ng singsing at ng sandalias. Katayin ninyo ang kinatamang kuya at ay kumain at magdiwang. Sapagkat ang anak kong ito ay namatay na. Ngunit siya ay nabuhay, nawala, ngunit muli natagpuan. At sila ay nagdiwang. Wow! So, ano po yung ibinigay sa kanya? Nung na-realize niya, meron po kayong nakuha dyan? Meron kayong revelation? Habang inaaral ko po yan, nakita ko po ang buhay ko. Nung na-realize mo, na Lord, nagkamali pala ako. Mali pala. Sinumbatan ba ikaw ng Panginoon? Hindi, di ba? Ano sinabi? Bigyan niyo siya ng singsing, suotan niya. So, ang plano ng Diyos sa atin, kaya dumaan tayo doon para tayo bigyan ng buhay na masagana, buhay na mapayapa, at buhay na pinagpala. So, kaya po ang tagumpay, okay? Sabi nga, ang tagumpay po, taglay natin. Kung marirealize natin yung lahat nating pagkakamali. At kapag na-realize po natin yan, ang Diyos po hindi papayag na hindi ka pagpalain. Hello? Kasi ang kalooban niya pagpalain ka, kaya nga lagi pinasagana ng Diyos. So nung naunawaan mo, tinanggap mo, at ikay nagpasakop sa kalooban ng Diyos, ang ibibigay sa iyo ay the best life. Kasi yan ang gusto ng Panginoon. Amen? Amen. Sabi niya, Pastora, best life bang buhay mo? Ewan ko sa inyo, para sa akin, best life ang buhay ko. Amen? Amen. Hindi man ako maraming pera, pilak at ginto at maraming pondo sa bangko. May pondo naman ako sa heaven na hindi kayang bayaran ng salapi at ginto. Amen? Amen. Yung ang mga anak mo, hindi mo na iniintindi. Sabi ko nga, ako nga, pag gusto ko yung mga kapialan, magpapaalam pa ako eh. Hello? Bakit? Kasi po, may pag-aari ng iba yung anak ko eh, di ba? So, kontento ka na sa buhay ng mga anak mo dahil sila merong mga nagmamay-ari at nag-aalaga na sa kanila. Tama? Di ba? So, kaya po, pagka iisipin ng iba, ay, balungkot ang buhay ni Pastor kasi minsan, hindi siya naalaala ng anak niya. Di ba? Hindi ko po sinasabing kinakalimutan ako ng mga anak ko, di ba? Pero every time naman, nakakausap ko naman sila. So pagka ikay na kay Lord na, hindi ka na naghahanap ng kung ano-ano. Yung makita mong masayang anak mo, kahit hindi ka palaging kinukumusta, masaya ka na. Tama? Kasi maraming mga magulang hanap ng hanap. Alam niyo po, pagka po ganyan ang inyong sistema ng buhay, lagi kayong nag-KSP, lagi kayong naghahanap ng kayo mapansin, lagi kayong naghahanap ng kung ano-ano, lagi kayong disappointed. Hello? Bakit? Bakit po? Kasi tao yung inaasahan, hindi Diyos. Tama? Pero kapag kayo sa Diyos umasa, lagi kayong masaya. Amen? Kasi yung mga anak mo, ipinagkatiwala mo na yun sa Diyos eh. Kaya bahala na siya doon sa mga anak mo. Ngayon, kung maalala ka, salamat sa Panginoon. Kung hindi, salamat din, di ba? Kaya nga tayo, ang prayer natin, Lord, hindi po sa hindi ako aalagaan ng mga anak ko at kilala ko naman yung mga anak ko na mababait naman. Kaya lang, ang hiniling natin sa Panginoon, Lord, kung pwede, pag hindi na ako makakalakad, kunin mo na lang ako. Tama? Bakit? Dahil ayokong maging pabigat sa aking mga anak. Kaya nga sabi, pag nag-asawa ng anak mo, bayaan mo sila, mamuhay ng kanya. Di ba? Hindi mo na sila pwedeng, hindi na siya iyo. Di ba? Sa totoo naman, from the very beginning, hindi naman atin yung mga anak natin. Pinagkatiwalaan lang tayo ng Panginoon. Amen?
Pero ang laki ng obligasyon natin sa ating mga anak kung paano natin pinalaki ang ating mga anak. Pero, pagka malaki na sila, bayaan mo na kay Lord sila. Hindi mo na sila kaya pa. Sabi ko nga, hindi mo pwedeng diktahan kahit sino sa buhay mo. Ang pwede mo lang diktahan, sarili mo. Di ba? You cannot control them. The only control you have is yourself. Di ba, Ate Luz? Tayong control sa buhay ng mga anak na, yung makita natin silang masaya, kapiling ang kanilang mga asawa, ay sobrang pagpapala na. Amen! Glory to God. Hallelujah. Palakpakan nga natin ang Panginoon. So, naunawaan nyo na. Ang Diyos lamang may plano sa atin, at siya lamang ang nakakaalam. At siya ay i-reveal ng Espiritu kung nara sa atin ang Espiritu ni Kristo. So, anong kailangan natin gawin kahit anong ating sitwasyon? Magtiwala lamang tayo sa Panginoon dahil ang lahat ng nangyayari sa buhay natin ay may reason. At lagi nating tatandaan, ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay eternal. Gusto niya tayong makasama hanggang sa buhay na walang hanggan. Maliwanag po? Praise God. So, anong conclusion? 1 Timothy 1:14. In the grace and melted favor and blessing of our Lord, actually, flowed out super abundantly and beyond measure for me, accompanied by faith and love that are to be realized in Christ Jesus. Kaya po kung wala kang faith at love, wala din yan. Ang faith at love, si Kristo yan. Ang grace, si Kristo din. Hindi sila pwedeng paghiwa-hiwalayin. At kapag tinanggap mo si Kristo ng buong puso, tinanggap mo ang kanyang mayamang grasya, tinanggap mo ang kanyang pananampalataya, at tinanggap mo ang kanyang pag-ibig na siya natin ginagamit para ibahagi sa ating kapwa. Maliwanag po? Amen. Meron ba kayong natutunan? Amen. Meron ba kayong divine gift? Amen. Yung wisdom na kakaiba na tayo lamang ang meron. Yung may Kristo lamang sa puso. Amen? Amen. Glory to God. So ano po sabi sa Tagalog? Pinasagana sa akin ang handang loob ng ating Panginoon at pinagkaloob niya sa akin ang mananampalataya at pag-ibig na natatagpuan sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Maliwanag po ba? Glory to God. Ngayon kaya niyo nang mamuhay ng mapayapa at masagana. Amen. Sabi nga, lahat natin gagawin, do it with love, with joy, with peace. Maniwala po kayo, ang Diyos ang magbabalik sa inyo, hindi tao. Amen? Glory to God. So, ayan na, to God be the glory. So, pwede po tayong tumayo at tayo manalangin bago po tayo, kasi ngayon po ay komunyon, bago po tayo mangumunyon, tayo po ay umawit sa Panginoon. Kuya Fidel, awitin natin yung tinapay ng buhay. Glory to God. Bago tayo manalangin. Alam niyo po, kapag po ginawa natin ang Holy Communion, ito po ipag-alaala sa ginawa ng ating Panginoon. Dahil mahal niya tayo, sabi nga habang siya nakabayubay sa krus, ang iniisip niya ikaw, sila, tayong lahat, ang inaalala ng ating Panginoon. At kapag aalalahanin natin ito, ang Holy Communion, ito po ay simbolo ng katawan ng Panginoon na pinagpira-piraso at ibinigay sa bawat isa. Sabi kasi nung merong isang reliyon na nagsasabi, yun daw ay totoong katawan ni Kristo at dugo ng Panginoon. Hindi po totoo. Simbol lamang po yun. Yun po ay simbol ng katawan ng ating Panginoon at dugo ng ating Panginoon para alalahatin natin ang ginawa natin niya sa krus ng Kalbaryo. So, awitin po natin ito. Praise God. Habang idinidistribute ni Ate Dora at ni Ate Nora ang simbolo ng katawan ng ating Panginoon at dugo niya. Praise God. Ito ang tinapay ng buhay, sunin mo, makibahagi. Ito ang tinapay
upang ikaw ay mabuhay. Yan ang katawang naghihirap upang iyong kamtan ang buhay na walang hanggan. Ito ang saro ng bagong tipan. Inumin ko, makibahagi. Ito ang saro ng bagong tipan. Inumin ko, makikisa. Yan ang tugong dumanap upang ikaw ay lumigit. Yan ang tugong ni Kristo na para sa iyo doon sa Kalbaryo ay tumigil. Meron na po lahat ng tinapay. So tayo po ay manalangin. Kung ano po yung gusto nyong hilingin sa Panginoon sa oras na ito, bigyan ko po kayo ng 2 segundo para sabihin nyo kay Lord. At katulad po ng sinabi ko, pag ginagawa po natin ito ng buong puso, kung ano man po yung nararamdaman natin, ano man po yung ating problema at kabigatan, kapag ginawa po natin ito ng tama at ng ayon sa kalooban ng Diyos, magkakaroon po ng kagalingan at solusyon, ano man po yung ating kalagayan. Praise God. Hallelujah. Glory to God. Praise God. Lord, glory to God. Hallelujah. So, itaas po natin ang tinapay. At ng gabi, bago pinagkanulo ang Panginoon, dumampot siya ng tinapay at pinagpira-piraso. At sabi niya, ito ang aking katawan na inihahandog ko para sa inyo. So, kainin po natin ang tinapay ng sabay-sabay. Gayon din naman, dumampot siya ng saro at sabi niya, ito ang saro ng bagong tipan. So ngayon, kaya po, ito po yung katibayan na ang bagong tipan ay nagsimula sa krus ng Kalbaryo nung tumigis ang dugo ng ating Panginoon. Ang sabi niya, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo na inihahandog ko para sa inyo. So inumin po natin ng sabay-sabay. Patuloy nating alalahanin ng Panginoon. Ang sabi niya, alalahanin niyo ako sa tuwing yung gagawin ito. Amen? Glory to God. Awitin po ulit natin to. Ito ang pinapay ng buhay. Ito magbibahagi. Ito pinapay ng buhay. Ayon Diyos, makita. Ang katawan
Lord, salamat po ng marami sa umagang ito. Kami po ay nagpupurit at nagpapasalamat sa lahat ng ginagawa mo sa buhay ng bawat isa. Salamat po, Panginoon, sa buhay at kaluluwa ng mga taong nararito ngayon at sa lahat ng nakakapanood ng live na ito, Panginoon. Lord, alam ko pong mahal mo kaming lahat at gusto mong mabago at maayos ang aming mga buhay. At Lord, kung ano po yung hinanda mo sa amin, salamat po, Panginoon, na ang plano mo ay perfect para sa amin. Ang kailangan lamang namin magtiwala sa iyo na lahat ng nangyayari ay may reason ka kung bakit nangyayari to sa aming buhay. Kaya, Panginoon, alam ko pong mahal mo kami at ang pag-ibig mo sa amin ay eternal. At kahit anong aming kalagayan, basta't magtiwala lamang kami sa iyo, Panginoon, alam ko pong may gagawin kang kakaiba sa buhay naming lahat. Kaya Panginoon, sa oras na ito, pinagkakatiwala ko po ang bawat isa. At Lord, nawa po ang pag-ibig ng Ama, ang mayamang grasya ng Anak, at ang kapangyarihan ng Santong Espiritu ay sumamin pong lahat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Glory to God.